Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung anong buwan maganda magsimula sa pag-aalaga ng itik. Sa mga nauna nating videos, marami kasi ang nagtatanong kung ano nga ba ang buwan ang maganda magsimula sa pag-aalaga sa itik mga ka-farmers. So, sa videos na ito, habang nanonood kayo sa ating mga alagang itik, ay pag-uusapan natin yan para makatulong sa ating mga baguhan sa pag-aalaga ng itik, especially sa mga gustong sumubok sa pag-aalaga. Marami kasi tayo mga ka-farmers na hindi alam kung kailan ang tama na pagsisimula sa itik. Yung iba, basta't makapagsimula lang ay ayos na. So kailangan may timing para madali natin mabawi yung ating puhunan at matimingan natin yung mahal na presyo ng mga itlog ng ating itik. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, kung bago ka palang napadaan sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Pindutin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na lalabas na talagang makakatulong para sa pag-asinso sa ating farming business. Itong ibabahagi ko ngayon ay napakahalaga para sa mga mag-aalaga ng itik. Kailangan i-master nyo ito na i-memorize para hindi kayo malito at para madali nyong makuha ang inyong puhunan at matimingan nyo ang mahal na presyo ng itlog. Para sa mga nauna kong videos, marami talaga akong nababasa nagtatanong kung kailan dapat mag-start sa pag-aalaga ng itik. Kung ikaw ay magsisimula sa pag-alaga ng sisiw, dapat by June or July, mayroon ka ng alaga na sisiw mga ka-farmers. Kasi after 6 months, mangingitlog na yung ating mga itik. Sakto yan sa December, yan na yung kanilang peak season sa kanilang pangingitlog. So sa buwan ng December, January, February, yung mga buwan na yan mga ka-farmers, yan yung buwan na mataas ang presyo ng ating mga itlog. Pero kung ikaw ay magsisimula sa RTL or ikaw ay bibili ng RTL, siguraduhin mo na pagdating ng December, yun na yung kanilang peak season ng pangingitlog. Kasi sa buwan ng December, January, February, yun ang mataas ang presyo. At kung hindi ka naman nakahabol sa pagsisimula sa June or July, magsimula ka ka-farmers sa November to December. November to December dapat meron kang sisiw mga ka-farmers kung ikaw ay magsisimula sa sisiw. Tandaan nyo mga ka-farmers, November to December kailangan meron ka ng sisiw kasi pagdating ng July, 6 month po yan mga ka-farmers, July mangingitlog na yung ating mga itik. Kasi pagdating ng July, August, September, yan na naman ang mataas na presyo ng ating mga itlog. At syempre, tulad ng aking sinabi sa una, kung ikaw ay magsisimula sa RTL, timingin mo na pagdating ng July, mangingitlog na yung iyong mga itik para mahabol mo ang mataas na presyo ng ating mga itlog. Yan mga buwan na aking binagit mga ka-farmers, kailangan tandaan mo yan, kailangan i-master mo yan mga ka-farmers kung ikaw talaga ay mag-iitikan. Kasi pag nahabol mo yan, pag masundan mo yan mga ka-farmers, talagang tutugma yan. Mahabol mo yung presyo na mataas. So, mas madali mong makukuha ang iyong mga puhunan na binitawan sa pag-aalaga ng itik. Sa pag-aalaga ng itik mga ka-farmers, aminado tayong marami na ang nalogi at marami na ang umasinso mga ka-farmers. Marami ang nalologi dahil hindi tama ang kaalaman na kanilang ina-apply sa kanilang itikan. Pangalawa mga ka-farmers, umaasinso sa pag-iitikan pag tama ang ating kaalaman na i-apply. Sa pag-aalaga ng itik ka-farmers, kailangan mag-i-invest po tayo hindi lang sa pira, pangalawa sa kaalaman. Sa totoo lang mga ka-farmers, sa pag-aalaga ng itik, mas maganda kung unhan po tayo. Tayong may-ari, kailangan mayroon po talaga tayong knowledge. Huwag lang po natin iasa sa ating tagabantay. Kasi maaaring mapabayaan yung ating mga alaga kasi ang rason ng tagabantay, sumasahod naman sila. So mas maganda kung palagi tayong nakaalalay. Tulad ng iyong makikita mga ka-farmers, yan,
Ito yung mga water lily mga ka-farmers. Ilalagay dyan sa may tubig. Maya't maya lalapitan yan ng ating mga alaga. Kakainin yan mga ka-farmers. So, sa pag-aalaga ng itik talaga kailangan madiskarte. Napakarami po ng organic na pagkain na pwede natin ibigay. Ang importante lang naman mga ka-farmers, hindi po stress yung ating mga alagang itik. Pangalawa, palaging busog ang ating mga itik. Pag makuha yung dalawa ng ating itik, sigurado yan, magandang egg production ang ibibigay po para sa atin. Mayroon akong kwento sa inyo mga ka-farmers. Mayroon akong kilalang may-ari ng farm. Hindi ko na lang papangalanan mga ka-farmers. Yan po ay kaibigan po natin. So pumasok siya sa pag-aalaga ng itik. So yung nagbabantay sa kanyang mga manok, yun din ang nagbabantay sa kanyang mga itik. So after mga ilang months, so ayan, dinispose niya yung kanilang mga itik. Alam mo kung bakit? Hindi kumita at hindi nagbigay ng magandang egg production. At saka hindi niya rin napagplanuhan kung kailan siya magsisimula at kung kailan mangingitlog ang kanyang itik. So sa pag-aalaga ng itik mga ka-farmers, kailangan planado yan. Kailangan unhan po tayo sa pag-aalaga ng itik. Kailangan hindi magugutom yung ating mga alagang itik. Hindi po sila may stress. Kasi once na mangyari yan, lalo na pag inabot tayo na maglugon ang ating itik, lalo na pag naglugon yan na medyo mahal ang itlog, siguradong babagsak po tayo mga ka-farmers. So wag po natin iasa sa tagabantay lang yung ating mga alaga, especially yung itik. Kasi ang rason kasi ng ibang tagabantay, ganito yan mga ka-farmers. Sumasahod naman sila kahit walang itlog na i-produce yan mga ka-farmers. Ganon yung mga ng ibang mga tagabantay. Meron naman tagabantay mga ka-farmers na talagang maganda at unhan, talagang tutulong talaga sa iyo para matulungan ka sa pagninegosyo. So mayroong mga tagabantay na ganyan mga ka-farmers. Maraming klase na tagabantay, mayroong maasahan at mayroong hindi. Mas maganda, wag po tayong kampante, kailangan mayroon din po tayong knowledge, tayong may-ari mga ka-farmers. Kasi once na magluko yung tagabantay natin, mayroon tayong knowledge. So once na umalis po yan, so alam po natin kung paano natin i-manage yung ating alaga. Lalo na yung ating alagang itik kasi medyo masilan minsan yan. Lalo na pag nalilipasan niya ng gutom. Pag nalipasan niya ng gutom mga ka-farmers, sigurado yan, kinabukasan, mas maliit ang kanilang egg production. Pero pag maganda ang kanilang pagkain, matataba yung ating itik, siguradong malaking volume ng itlog ang kanilang kayang ibigay araw-araw. So ayan mga ka-farmers, medyo lumihis na tayo sa ating kwentuhan. So ang pinaka-importante talaga dito, yung pinaka-main topic talaga na aking binahagi dito, kailangan tandaan nyo yung buwan na ibinahagi ko. Kailangan i-share po natin sa mga bago. Mas maganda kung makakapagbahagi din po tayo sa ating kapwa na mga baguhan na gustong pumasok sa itikan mga ka-farmers. Yung mga buwan na yun na aking binanggit mga ka-farmers, yun po ay napaka-importante para sa pag-aalaga ng itik. So kung mayroon kayong katanungan, wag lang po kayong mag-atubili, mag-comment sa ating comment section. At syempre, wag niyong kalimutan mag-subscribe para maragdagan yung ating subscriber. At syempre, malaking tulong na rin yan sa ating YouTube channel para lumaki yung ating channel mga ka-farmers. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo sa pagbabahagi ng kunting kaalaman mga ka-farmers. So, hindi man tayo araw-araw nakakapag-upload ng videos. So, sa bawat pag-upload tayo ng videos ay meron tayong kaalaman na naibabahagi at nakakapag-inspire po tayo ng mga ating ka-farmers na gustong bumalik sa probinsya, pasukin ang farming business mga ka-farmers. So, sa farming business mga ka-farmers, masasabi ko lang talagang mahiwaga at talagang kikita po tayo basta't masipag po tayo mga ka-farmers. Yun lang po yung ating tandaan. So, wala po talagang mananalo pag hindi ka susugal. Kailangan mong sumugal kung gusto mong manalo. Yun lang talaga mga ka-farmers. So, ayan, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po lahat po tayo ay maging successful sa pagiging isang
farmers. So magandang buhay at magandang araw. Kaway-kaway sa inyong lahat.